Good day everyone! Before ta magsugod, let's have a quick activity. Please raise your hand kung nakagamit mo og cellphone before mo musulod sa school. Now, keep your hand raised kung nagamit pud mo og social media, nagtanaw og videos, nangita og information sa internet, o nagsend og message today. Wow! Halos tanan gud no? Have you ever wondered nganong dali ra kayo na to mabuhat ang mga butang sama sa pag-chat, pag-search o pagtanaw og mga videos? The answer is because of technology. Today, our group will discuss technopreneurship. Pero before nato masabtan unsa na siya, kinahanglan una nato masabtan kung unsa ang technology. Can anyone tell me unsang mosulod sa inyong huna-huna kung madungog ninyo ang word nga technology? Very good answers. Technology is the application of scientific knowledge, tools, machines, systems, and techniques to solve problems and improve human life. In simple words, ang technology mao ang mga butang o pamaagi nga makatabang aron mahimong masayon, mas paspas ug mas efficient ang atong mga buluhaton sa adlaw-adlaw. To check if you understand, I'll mention an item, and if you think it is a form of technology, just say yes. Smartphone, computer, online payment systems like GCash, and lastly, artificial intelligence or AI. Correct. Tanan akong gipang-mention is example of technology. Smartphones gigamit para sa communication, learning ug entertainment. Ang computers naman gigamit para sa work, research ug paghimo sa projects. Online payment systems sama sa mga GCash gigamit aron dali makapadala ug makadawat og kwarta. And e-commerce platforms sama sa online shopping apps nga gigamit sa pagpalit o pagbaligya og product online. And artificial intelligence or AI is nakatabang sa pag-answer og questions, pag-generate og content o pag-analyze og information. Now, one final question before I end my part. Among these examples, unsa nga technology ang inyong pinakanunay nga ginagamit kada adlaw and why? Okay. Thank you for your participations. Now that we already understand what technology is and how important it is in our daily lives, let's move on to the next topic. Good day everyone, my name is Romel Ilariba Jr. from Group 2 Reporters. Today I will discuss the entrepreneurship. So what is entrepreneurship? Entrepreneurship is the process of creating, organizing, and managing a business to earn profit. So entrepreneurship identify opportunities, solve problems, and turn their ideas into product or service that meet people's needs. So ang entrepreneurship daw ay ang proseso ng pagsisimula at pagpapatakbo ng isang negosyo upang kumita ng pera habang nagbibigay ng produkto or serbisyo sa mga tao. Halimbawa na dito ay mayroong isang estudyante ang napansin na maraming kaklase ang walang oras maghanda ng merienda. Kaya nagsimula siyang magbenta ng sandwich at palamig sa paaralan. So dahil dito kumita siya at natutong magpatakbo ng maliit na negosyo. There are characteristics of entrepreneurs. So first is creative. So entrepreneurs are creative. They think of new ideas and find unique ways to attract customers. So for example, they are online seller na gumagawa ng customized cup na may design na mukha ng customer. So dahil kakaiba ang kanyang produkto, dumarami ang bumibili nito at nag-order. And the second is risk taker. So entrepreneurs are willing to take risks and face challenges even when success is not guaranteed. So isang tao ang ginamit ang kanyang ipon upang magbukas ng maliit na milk tea shop kahit may posibilidad na malugi o 50-50 ang resulta.
pero sumubok pa rin siya. Entrepreneurship ay handang sumugal. And the third is goal-oriented. So, entrepreneurs set clear goals and work hard to achieve them. So, isang nagbebenta ng okay-okay ang nagtakda ng layunin na kumita ng 1,000 bawat araw upang makapag-ipon para sa pag-aaral ng kanyang anak. Dahil dito, naging mas masipag at organisado siya sa kanyang negosyo. And the fourth is innovative. So, entrepreneurs are always looking for new ways to improve their product or services. So, ang isang nagbebenta ng palamig ay nagdagdag ng iba't ibang flavor tulad ng mango at strawberry upang mas maraming customer ang bumili. Ang entrepreneurs ay laging naghahanap ng paraan upang maging mas patok ang kanilang negosyo. And the fifth is self-motivated. So, entrepreneurs are determined and do not easily give up. So, they stay motivated and continue working despite difficulties. So, kahit kaunti lamang ang bumibili sa simula, ipinagpatuloy pa rin ng vendors ang pagbibenta ng banana Q at saka Boko Juice hanggang sa dumarami ang kanyang suki. In summary, entrepreneurship is not only about making money. It's all about being creative, taking calculated risks, setting goals, embracing innovation, and stay motivated to succeed while providing solution to people's need. So that's all. Thank you. Today, my topic is all about technopreneurship. So, technopreneurship is the combination of technology and entrepreneurship. It means using technology to create products, services, or business ideas that solve problems and meet persons' needs. Technopreneur is dili lang dahil siya ga-sell og product. They use technology to make life easier, faster, and better. Examples of technopreneurship: online clothing store. Use a website or social media to sell your products. So like online selling, so ang imong mga customer is dili na sila mag-listen nga mo visit sa imong store because through online na lang pwede na sila maka-order. So ang ilang gi-order nga product is ipa-deliver na lang. So yung anak ka faster ang technopreneurship. So another example is digital payment service, creating systems that allow people to pay using mobile phones. For example, naa kay order sa TikTok, Shopee, or Lazada. So wala kay cash. Using your phones, imong gi-open imong GCash account para ang imong pagbayad sa imong parcel is through GCash na lang siya. So the formula of technopreneurship is technology plus entrepreneurship equals technopreneurship. Ang technology is gagamit siya og tools, apps, software, machines, innovation, and syempre, the internet. Entrepreneurship naman is starting and managing a business. There are 5 importance of technopreneurship. Number 1, encourages innovation, helps people to create new ideas and improves products or services. For example, si Press, nagbuhat siya og GC that remind us about the deadlines of our assignment. Number 2, creates employment opportunities, open jobs for many people. For example, ang imong online business is mga pagwapa. So, nag-hire ka og riders nga may mag-deliver sa imong products and editors nga mo ay mag-edit sa imong mga products. And also, ang imuhang trabahante nga mo ay mag-service sa imuhang mga customers. Number 3 is promotes economic growth. Business earns money and help improve the economy. For example, a small local shop starts selling online and gains more customers and income. Number 4, improves productivity and efficiency. Technology helps people work faster and easier. For example, ang mga farmers sa una, gatrabaho sila manual ra, pero through technology karon is napadali ang ilang trabaho. Number 5, solves modern problems through technology. Technology helps find solutions to everyday challenges. For example, na instructor nga nag-chat siya sa GC about mag-discuss sa last topic. Na emergency, niingon na lang siya nga
musulod siya sa ato ang vacant time. Ingon ta nga wala tay vacant time. So, ang iyang gibuhat is nag-online class siya para maka-learn ta bisag naara ta sa boarding house or naata sa ato ang balay. So, ing ana ka faster ang technology. The all summary about my topic technopreneurship. It is important because it creates ideas, provide jobs, improves work, grows businesses, and solve problems using technology. Good day. This video presentation is all about entrepreneur versus technopreneur. First, I will discuss entrepreneur and types of entrepreneur. So, entrepreneur is a person who starts and manages a business, takes risk, and works to earn profit by providing products or services. So, these are the types of entrepreneur. Focuses on business opportunities, looks for ways to earn profit by starting or managing a business. So, every entrepreneur or as a business owner is mangita-mangitag pamaagi para mas mahalin ang ato ang mga baligya. For example, ani is kanang gapamaligya kag ukay-ukayan or gapamaligya ka og sinina. Pwede nimo i-post sa social media para mas mahalin imong baligya kay daghan ang makakita sa imuhang mga baligya nga sanina. And second, may use traditional methods. Can operate or using conventional ways or selling, marketing, or managing a business. So yes, every entrepreneur is they use traditional methods. For example, ani is kanang mga flowering nga ato ang ginapang istorya. Kana bitong gina-encourage nimo ang mamalitay nga mupalit sa imuhang baligya. For example, anis kanang gapamaligya kag ice candy. So gina-encourage jud na nimo ang imuhang mamalitay nga mupalit mingon jud ka nga kaning ice candy is lami jud ni siya. Para daghan pod ang mamalit. Dili ka dapat mingon nga kaning ice candy is lain ni siya og lasa. So imuha ginang gina-encourage mangita gi kag ways nga kanang mupalit sila nga ganahan sila mupalit or mutilaw sa imuhang ginabaligya. Third, main goal is a profit. The primary objective is to earn income and grow the business. So as a entrepreneur or as a business owner is ang main goal ginato is mutaas ang atoang income. So mangita gid kag pamaagi nga mutaas ang ato ang income. For example, ani is you are a business owner of Anli Rice. So mangita gid kag pamaagi nga kanay muhang ginabaligya is mopatok sa panlasa sa kadaghanan. And also kanang affordable kay aron daghan pod ang mamalit. So naay possibility ani is maka-open ka og laing branch sa laing lugar. So pag naka-open kag laing branch sa laing lugar, so naagyoy kuan nga kanang mutaas ang imuhang income, mudako ang imuhang income. And lastly, operates any types of business. Can run businesses such as stores, restaurants, farms, or services. So let's proceed about technopreneur and types of technopreneur. So a technopreneur is a person who uses technology to create, manage, and grow a business by developing innovation products or services. For example, ani is kanang mga programmer, mga apps developer. Muna sila ang mga technopreneur. So let's proceed about types of technopreneur. So first, focuses on technology-driven opportunities. Looks for opportunities that use technology to solve problem or create new product or services. So as a technopreneur is they looks ways to solve problem. For example, anis kanang dugay kaayo nga pag-send sa kwarta. So sa una is kanang moadto pagita sa kanang Palawan para mag-send og kwarta. So, ang technopreneur is they created a GCash app. So, tungod sa GCash app is mapadali ang ato ang pag-send og kwarta. Kay tungod lang sa ay by using of cellphone and internet lang is mas makasend na ta og kwarta. And second, main goal is innovation and value creation.
focuses on creating new ideas, improving products, and providing value through technology while also earning profit. So, technopreneur is not only to make money but to create something new, useful, and valuable. For example, ani is the created apps nga makatabang sa pag-answer sa assignment sa mga estudyante. For example is kanang mga ChatGPT, CC, artificial intelligence, nana AI. So tungod ana is mapadali ang ato ang pag answer sa atong assignment kay pwede ra nato i-search dito or mangutana ta dito is matubag na. And lastly, offers technology-based businesses. Usually runs businesses related to apps, software, online platforms, gadget, and digital services. And that's all, everyone. Thank you for watching and listening. So, hello everyone, my name is Karim De La Peña and now we are going to tackle about types of entrepreneurs. So first, ato sang alam mo nugun sa ang entrepreneurs. Entrepreneurs is that those people who are handling business or ilang ginatawag nga businessman or businesswoman. So by tackling this topic, ma-encounter na to ang mga klase-klase nga behavior sa mga negosyante. So first we have innovative entrepreneur. So innovative entrepreneur is that those businessman that creates new products, ideas, and processes. So sila ang mga businessman or woman nga hilig sila ga mo create og mga new products dayon mag-construct og mga ideas based on observing sa environment. So katong mga negosyante nga maka-create sila og mga ideas based ilang nabantayan sa environment or nakita nga problema sa isa ka lugar dayon ilang himuan og mga business idea. So for example ani is developing a new mobile application. So ang best example ani is ang Shopee. Siguro sa una before na naimbento ang Shopee or before na develop ang Shopee, nakita siguro sa nag-imbento ani ang kalisod sa mga tao nga mo bayad pa og transportation aron lang mapalit nila ang ilang wants ang ilang mga needs dayon mabasa pa og ulan if ever mag-commute man galing. So nakita siguro ni sa nag-imbento sa Shopee dayon yang na-realize nga what if siguro makapalit sila og kanang wants and needs nila na dili na sila mahago, dili na sila magbayad sa transportation. So siguro mo nila yang nauna-unaan nga mag-imbento og kanang mobile application like Shopee para malis ang problema sa tao about sa transportation. So sa inana nga paagi is nakahimo siya og negosyo na based sa iyang obserbaran sa problema sa isa ka lugar. So dili lang siya nakahimo og negosyo, nakatabang bur siya or nakalis sa problema sa mga tao. So mo na siya ang innovative entrepreneur, which is mag-base lang ka sa problema sa isa ka lugar dayon mag-think ka og mga business nga pwede nimo himon ana. So next we have imitating entrepreneur. So when we say imitating is gasuon-suon. So imitating entrepreneur means copies successful business ideas and improves them. So for example si boy ug si girl. So si boy nagtukod og business nga milk teahan daplin sa dalan. So ang milk teahan ni boy successful kayo, daghang pamalit, daghan og kanang galaag didto kay gawas nga tamis ang iyang milk tea, so affordable ra pod. So nakita ni girl ang iyang business nga successful siya dayon dali ra siya nikita og kwarta. So after days nagtukod po dayon si girl og kanang iha pud ding
kaugalingon nga kanang milk tea business. So nagtukod pud siya gihang kaugalingon nga milk teahan dayon yapong gipabrato iya aron pud nga daghan pud ang mga tawo nga kanang muduol sa iyang tindahan. So matawag na to nga imitating to iyang himo kay it is because iyang gisuon ang negosyo ni Boy. So nakita man niya nga successful ang negosyo ni Boy, so naghimo pud sa giya. So muna siyang mga example sa mga imitating entrepreneur. So next we have Fabian entrepreneur. So Fabian entrepreneur is that the businessman or woman that cautious and skeptical about changes, adapts, innovators only when if necessary. So ang kining Fabian entrepreneur is that mao ni sila ang mga negosyante nga mga maingat or dili largo mo adapt sa mga modern technology or mga modern nga machine. So for example si boy ug si girl. So si boy ug si girl na sila ibot nga bakery. So ang kalahian nila is si boy is kanang mag-make siya sa iyang ingredients is gagamit siya og mga modern machine, which is machine na ang iyang gigamit para mag-mix sa mga sagol sa iyang pan. Dayon si girl is mano-mano lang kung kamot lang iyang gamiton og kanang mix sa iyang mga ingredients. So ga advise si boy nga kinahanglan siya mo gamit og machine kay aron na madali iyang trabaho, dayon daghan po dayon siya og mahimo, dayon malis po ang mga kahago. So si girl as a Fabian entrepreneur na dili siya mo largo og tuo, so yang nasa unahuna nga maura gyapon og magpalit siya og kanang machine, maguba ra gihapon, mga pila ra ka tuig gamiton, di ra gihapon mapuslan. So after pila ka years or months, makita ni girl nga mas ni improve ug ni successful ug maayo si boy tungod sa ihang machine nga gigamit, dili na kayo hago, dayon daghan pud og mahimo. So na prove ni girl nga dugay na guba ang machine, dayon mas maka-improve pud siya sa isa ka negosyo, mapadali ang trabaho, dayon dili pud siya time consuming. So ayaw pa dayon nagkuan si girl, ayaw pa din siya nagpalit og kanang machine nga mo mix sa iyang mga ingredients kay na-prove naman niya nga maayo, dayon improvement food ni boy. So muna ang kanang example sa Fabian entrepreneur, which is kinahanglan pa niya mag-observe, dayon ma-prove tinuod or kanang unsa ka lig-on ang isa ka machine or unsa ka maayo before niya adapon or before siya mo gamit ana nga mga klase sa mga butang. So last we have drone entrepreneur. So drone entrepreneur is change and continuous traditional methods despite losers. So mo ni sila ang mga negosyante nga dili gid sila mo change sa ilang mga methods. So kung saan nila pag kuan sa ilang business unsa nga mga machine ilang gigamit, di sila mag-adapt sa mga modern technology. So for example atong si boy ug si girl nga na sila kuandoa, na sila bakery. So bisag unsa ni boy og convince si girl nga magamit og machine kay dali ra niya. Nakita na ni girl nga successful si boy, dayon naglisa kahago nya dili gihapon mo adapt si girl ato nga machine, di gyapon siya mo gamit og nato nga machine mo padayon na siya sa ihang traditional method sa paghimo sa ihang pan, sa pagmix sa ingredients sa ihang pan. So bisan pa og nangalugi na siya nang gamay ra siya og mahimo, kapoy kaayo, dili gyapon siya mag change or dili gyapon siya mo gamit sa mga modern machine. So moong tawag na is drone entrepreneur. Mo na sila ang mga drone entrepreneur, mga negosyante nga guys ga kuan lang ga resist lang gihapon sa or kanang ga stay lang gihapon sila sa ilang traditional nga method. So unsay lang pamaagi or mga gagamitan sa pagpadagan sa ilang negosyo.
Good day everyone! Today ang akong topic kay it's all about entrepreneurial process. So kani siyang entrepreneurial process is mauni siya ang mga steps nga ginasunod sa entrepreneur para ma-successful ang ilahang business. So dili man ta diretso nga ma-successful ang business kung wala siya lang ginasunod nga steps. So na sila ginasunod, which is there are 5 important entrepreneurial process. First steps is opportunity analysis. So, opportunity analysis is mauni siya ang unang steps nga ginasunod sa entrepreneur. So, ang kani siya is mangita ang entrepreneur og kanang opportunity or negosyo nga pwede na niya sugdan. So, ginataon niya kung unsay mga needs sa mga tao or unsay problema sa tao karon nga pwede niya masulbad gamit sa iyang negosyo or sa iyang product, sa iyang serbisyo. Example sa opportunity analysis is kanang sa eskwelahan, daghan og students o nya gamay rag mga tindahan nga school supplies. So, kato siya is mabuhat na to niya og business opportunity. So, demand naman to siya kay daghan mga students and ano siya idea nga makabuhat og business supply store. So, importante kay na siya nga steps kay kung wala siya problema or wala siya makita nga opportunity is walay masugdan nga negosyo. Next steps sa opportunity analysis is business planning. So, human yung pangita og opportunity, so musunod na siya diri sa steps nga business planning. So, nagpasabot ni siya nga magplano na siya sa iyahang negosyo. So, diri na naon sa entrepreneur kung unsa ang iyang ibaligya, pila iyang puhunan, kinsa iyahang target customers, unsaon niya pagbaligya sa iyahang negosyo. So diri is nakaplan na tanan ang iyahang negosyo, kompleto na tanan nga iyahang plano sa iyahang negosyo. So importante kay ni ang second steps kay diri naman nimo planahon ang imuhang negosyo. Third steps is gathering resources. So, nagpasabot ng gathering resources is pag-andam sa imuhang kinahanglanon para sa imuhang negosyo. So, apil din diri ang imuhang kapital or puhunan, then kagamitan para sa imuhang school supplies, and then mga technology sa imuhang store. Then, mga tao para mo help sa imuhang pag-build sa imuhang negosyo. Then, ang perfect example ani is kanang sa school katong sa first nako nga example sa school supplies. So need nimo og mga school supplies like mga materials na pen, paper and etc. So need nimo nga i-prepare na tanan dere, mag-gather na ka og mga resources. And then kinahanglan niyo siya og makumpleto na ang imong mga gamit para sa imong pamaligya. So importante niyo siya nga steps kay kanang bisan unsa nakanindot ang imuhang plano, imong idea ug dili gihapon masugdan siya kung wala kay mga materials nga imuhang ibaligya para sa imuhang negosyo. Human nimo og gathered sa imong mga resources is ready na ka nga mag-open sa imuhang store. So next steps is implementation. So diri sa implementation is mao ni siya nga steps na sugdan na nimo ang imuhang negosyo in actual. So kung sa una pa lang is nangita pa lang kag opportunity, nagplano, nag-gather, so karon is imuhan na siyang sugdan ug open na imong business. So diri nimo makita sa implementation kung effective ba ang imuhang gipang plano or imuhang andam para sa imuhang business. So makita nimo diri if napabay kulang or improve sa imuhang business sa implementation. Last steps is scaling and harvesting. So, muna siya ang last step sa entrepreneurial process. So, kung na-successful na ang imuhang negosyo, pwede na nimo siya padak-an or mag-invest ka. So, for example, dungagan nimo ang imuhang mga products nga related gihapon siya sa school supplies. Mag-hire ka og bag-o nga mga tao and then mag-launch ka og bag-o nga store. And harvesting is nagpasabot ni siya nga na-enjoy sa entrepreneur ang bunga sa iyahang kahago, pinaagi sa pagpadako sa iyahang kita and pagpalambo sa iyahang negosyo. So, mao ni siya ang goal sa entrepreneur nga mahimong successful and sustainable ang iyahang negosyo. So, ang entrepreneur process is mauni siya ang mga steps nga ginasunod sa entrepreneur para ma-successful ang ilahang negosyo. So, kung sakto ang pagsunod sa ilahang steps is
na ay possible or dako kayo og chance nga ma-successful ang negosyo. And that's all. Thank you. So, good morning everyone. My name is Harold M. Corneta. So now, I will tackle 8 steps of technopreneurial process. So, what is the process to how to make business with technology. So, first is the idea generation. So, as a team, you need to generate your idea. So, in Tagalog, pag-iisip ng isang kakaibang problema sa lipunan na pwedeng solusyon gamit ang teknolohiya. So, example, sa paaralan ay mahina yung signal. So, naisipan yung gumawa ng isang window wifi machine. So, pag-iisipan nyo or may kasama ka, mag-collaborate kayo at pag-iisipan nyo kung ano nga ba ang problema. So, kung nakakuha kayo ng ideya tungkol sa mahinang signal, so halimbawa ilalagay na natin na ang iyong gagawing negosyo ay yung wifi machine. So, yun ang first step. So, maghahanap kayo ng problema o solusyon na dapat ninyong gawing pang negosyo. So, pangalawa ay idea screening. So, mag-i-screening kayo. So, ang kahulugan nito is pagsuri kung ang ideya ba ay kawang gawin, may sapat na pera ba ito, o legal ba ito. Dito tinatapon ang mga ideya hindi practical. So, sasalain nyo. So, in short, magiging magbubutuhan kayo kung anong mga ba dapat, kung ito ba ay nakakatulong or mayroon ba kayong dapat na idagdag sa inyong ideya para mag-successful ang inyong mga ideya na negosyo. So, pangatlo ay concept testing. So, ayon rito, ipresentahan mo itong ideya sa maliit na grupo ng mga posibleng mamimili kahit na wala pang mismong produkto para malaman kung nagustuhan ba nila ito. So, halimbawa is mag-survey kayo sa mga ilang estudyante. You make a survey for some student in your school to this kind of business is makakatulong ba sa kanila or meron ba itong magandang maidudulot sa kanila. Or that is number 3, concept testing. So, pagsubok sa konseptong naisip. So, ang pang-apat is business analysis. So, pag-compute ng mga gastos sa posibleng kita, dito mo sagutin ang tanong na malulugi ba ako o kikita rito. So, in step 4 is you need to be practical because diyan nyo makikita kung or diyan nyo makukompute kung may makukuha ba kayong pera rito or malulugi ba kayo or meron ba kayong kikitain dito. So, dapat meron kayong mga dito nyo gagamitin yung mga mathematical nyo na pag-isip. So, pang-5 is prototyping, paggawa ng unang model. So, paggawa ng isang napakasimple at gumaganang version ng produkto, tinatawag na minimum viable product or MVP, para lang maipakita na gumagana ang teknolohiya na ito. So, pang-5 is gagawa kayo pero hindi pa yung mismo yung ipalalabas nyo talaga, kundi in short, testing lang muna kung gagana ba talaga ang inyong negosyo. So, ang pang-6 naman ay test marketing. So, paglabas na yung prototype sa isang maliit o limitadong grupo ng tao upang magpakita kung paano nila ito gagamitin o totoong buhay at para malaman kung ano ang bugs o sira pa. So, sa pang-6 is test marketing nyo. So, halimbawa, nakagawa na kayo. Sa pang-5 step, nakagawa na kayo. Sa pang-6 naman, ay inyo na mismong ipatesting. So, maglagay na kayo ng wifi machine dyan. Ipatesting nyo sa mga muna sa maliit o kundi sa inyo muna ng classmate bago nyo ilabas sa public. So, ang number 7 ay commercialization o malawak na paglulunsad.
So ayon rito, ang opisyal at malawakang pagbibinta ng produkto sa publiko. Dito na papasok ang tudo-tudong marketing, pagpapaganda ng app at pag-advertise. So pagkatapos nyo sa pang-anim, yung nilabas nyo sa maliit na muna na population or sa inyong classroom, sa pang-pito naman is kung gumana ang inyong pang-anim na ideya, ay dito na lumalabas ang pang-public nimo. Ilalabas na nyo sa public na lugar. So, mga mataong lugar. So, halimbawa, so pang-anim ay nilagay nyo lang sa inyong classroom. So, sa pang-pito naman ay ilalagay nyo na mismo sa public or sa buong campus na inyong paaralan. At pang-walo is monitoring at evaluation. So, sa panghuli, tuloy-tuloy na pagbabantay at sa performance ng negosyo at feedback ng mga users para maganda ang mga produkto habang tumatagal. So, in last part is, you need to be observed or monitor if what happened in your business. So, this is na may nakatabang, nakatutulong ba ito or lumalago ba ito at dibigyan mo rin diin kung ano nga ba ang mga performance nito, kung maganda ba ang nadudulot nito sa mga estudyante or sa mga nakikinabang nito. So, para mas malaman mo kung meron pang mga problema na gusto pang palalaguin or meron pang mga issue na dapat nyo ayusin. So, that is the 8th step to technopreneurship process to make a business with technology. So, first is the idea generation, so paggawa ng ideya. Second is the idea screening, pagsasala ng ideya. 3 is concept testing, pagsusubok ng konseptong naisip. At ang pang-apat ay ang business analysis, pagsusuri ng negosyo or ang kita. Dayon ang pang-lima is prototyping o paggawa ng unang model o MVP. Dayon ang pang-anim is testing marketing, pagsubok sa imong negosyo. Dayon ang pang-pito is commercialization o malawakang paglulunsad. So dito mo na ipalabas yung negosyo mo na talaga o yung nagawang business gamit ang technology. At ang pang-walo, monitoring and evaluation. So sa pang-walo ay dito mo na makikita at dito mo na ipapatuloy ang iyong negosyo sa pamagitan ng pagmomonitor at pag-evaluate kung mayroon bang magandang idudulot or may mga issue ba na dapat mong pagtugunan. So yan po that is the 8th process of technopreneurial process. So yun lang po at maraming salamat. Good day, everyone. Today, I will be discussing the successful technopreneurs. So first, we have the local technopreneur. He is Joey Goramo, a respected figure in the Philippine technology industry. Joey Goramo is the CEO of the Goramo Software, a company known for developing human capital management solutions. So when we say human capital management solutions, refers to systems and technologies that help organizations manage their employees, including the payroll, attendance, recruitment, and performance evaluation. So as one of the pioneers of the Philippine software industry, Joey Goramo has contributed greatly to the growth of local technology businesses. At a time when the Philippine software sector was still developing, he helped prove that Filipino talent could produce competitive and high-quality software solutions. So its significance, Joey Goramo's success shows that Filipino can become leaders in technology and innovation. His achievements inspire aspiring entrepreneurs to create local solutions that can compete both nationally and internationally.
So moving on to the global technopreneurs. The first is Bill Gates, the founder of the Microsoft. Bill Gates revolutionized the software industry by making computers more accessible and user-friendly. Through the Microsoft, he introduced products such as Windows and Microsoft Office, which become essential tool in schools, businesses, and homes around the world. So his vision was to place a computer in every desk and in every home. This goal helped drive the widespread of personal computers and change how people work, communicate, and access information. So the next technopreneur is Steve Jobs, the co-founder of Apple. Steve Jobs is widely known for his creativity, innovation, and commitment to excellence. He believed that technology should be powerful yet easy to use. Under his leadership, Apple introduced groundbreaking products such as the iPhone, iPad, and Mac computers. These products changed entire industries and transformed how people communicate, work, and enjoy entertainment. So Jobs focused not only on technology but also on design and user experience, making Apple products both useful and attractive. Another successful technopreneur is Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, now known as Meta. Mark Zuckerberg created Facebook while he was still a college student. What started as a simple social media network platform eventually grew into one of the largest communication networks in the world. Facebook allowed people to connect, share information, and communicate no matter where they are located. His innovation changed how people interact and opened new opportunities for businesses, organizations, and communities to reach others online. So the last technopreneur is Elon Musk. Elon Musk is known for leading several technology companies focused on electronic vehicles, renewable energy, and space exploration. He is recognized for taking on ambitious projects that aim to solve globally challenge and improve the future of humanity. His work shows how technology can be used not just for businesses' success but also to address environmental and scientific issues. So these are the excellent examples of successful technopreneurs who have used technology and innovation to create lasting benefits for society. Their achievements shows that success in technology requires not just technical knowledge but also creativity, leadership, determination, and a clear vision for the future.